nature lover ka and you're looking for a new experience, tulad na sumakay sa old train, nayari sa kahoy o di kaya maglakad-lakad in the middle of the woods, no problem guys, dahil dito sa Taiwan, may experience mo ang lahat ng to kapag pumunta ka ng Alishan. Hi guys! Another day, another story. For today's video ay dadayuhin natin ang pinakamagandang lugar na napuntahan ko dito sa Taiwan. Ito ang Alishan National Forest Recreation Area. Bago ang lahat, ako nga pala si Daisy, isang factory worker dito sa Taiwan. Please follow and subscribe my channel. Ang destination namin ngayon ay Alishan National Forest na located sa Chiayi County. Ang biyahe pala namin guys ay aabot ng 3 hours. Isa sa pinakagusto kong puntang lugar ay ang Alishan kasi guys sobrang nature lover talaga ako. Ang lugar na ito ay isa sa pinakamagandang pasyalan dito sa Taiwan. Habang binabaybay namin ang lugar papuntang Alishan ay may nadaanan kaming sobrang gandang lugar na pwede kang mag-camping. Huminto nga kami dito para kumuha ng litrato at video. Isang oras pa ang biyahe mula dito papuntang Alishan. Kapag gusto nyo nga mag-camping at mag-overnight, pwede naman siguro dito. Makikita mo dito ang Sea of Clouds at sobrang ganda ng view. Grabe, sulit na sulit ang mga nadaanan namin. Hair ball, wow, very pretty. Hala, ang ganda. Ang ganda ng mga view guys. Sa mga oras na ito, nagising na ako guys. Sino pa namang hindi magigising sa sobrang ganda ng view? Kahit nantok pa talaga ako ay mas pinili kong makita ang magagandang tanawin. Dumating nga kami dito around 1 o'clock PM. Meron siyang entrance fee guys. Kapag nakabas kayo ay 150 per person and TT. 要扣200，车子100、500块。OK，您稍等哈。好。Pagdating nga namin guys ay nag-check-in muna kami para mailagay namin yung mga gamit. Kung plano nyo mag-overnight, mas maiging maaga kayo mag-book ng hotel dahil pahirapan makakuha ng slot. Ang nakuha namin slot ay 2 bed pero dalawa lang kami magkasama. Nasa 3,000 NTT, free breakfast at 1 night and 2 days na. Good for 4 people na ang room. Medyo malaki ang room at maganda. Malapit lang sa station ng hotel namin para maaga kaming makakaalis. Pagkatapos ng check-in ay pumunta na kami sa Alishan Station. Dito guys, patibayan ng tuwa dahil puro lakad ang gagawin mo. Umakyat kami sa second floor para bumili ng train ticket. Guys, magdala kayo ng jacket kasi sobrang lamig talaga dito. As in. Ang unang pupuntahan namin guys ay Zaoping Station. Meron siyang 3 station. Alishan Station, Zaoping Station at Shenmue Station. Papuntang Zaoping Station ay 130 per person. Guys, ang Alishan ay isa sa pinakasikat na tourist attraction dito sa Taiwan. Isa ito sa pinakamagandang attraction lalo na kung gusto nyong makita ang ganda ng sunrise, sea of clouds at beautiful mountain trails. This is a local train departing from Alishan Station at an elevation of 2,216 meters and traveling to Zaoping Station at 2,274 meters. 那早平公园这边我们可以看到这些三角柱细细长长的，还有蓝色跟绿色的标签。那行进方向的右手边，这里也有这些细细长长的三角柱。这边是红色的标签，两边颜色不一样。那这个红色的标签呢，是代表那时候在日据时代的工业区。 Hindi pa nga kami nakakababa ng train ay makikita na ang ganda ng paligid. Sobrang excited ko talaga dyan guys kasi finally makikita ko na din ang pinakamagandang national forest dito sa Taiwan. Puno pa nga lang nakikita ko dito ay sobrang nagagandahan na ako. Marami mga dayuhang pupunta dito kasi kilala ito sa pinakamagandang lugar dito sa Taiwan. Guys, kapag narating nyo ang Zaoping Station, kayo ay maglalakad ng 1 o kalahating oras papuntang Shenmue Station. Huwag kayong mag-aalala dahil hindi kayo maliligaw basta susundan nyo lang ang walking trail at makakarating na kayo sa train station. Dito nyo din makikita ang pinakamalalaking puno. Nung araw na to ay sobrang daming tao kasi pumunta kami ng weekend. Kaya advice ko sa inyo guys, kung gusto nyong walang masyadong tao ay pumunta kayo ng weekdays. Nag-i-enjoy nga kami dito sa paglalakad kasi sobrang ganda ng mga puno. Yung paligid guys, sobrang nakaka-relax. Alam nyo yung pakiramdam na kahit ulit-ulitin ko ang pagpunta ko dito ay hindi ako magsasawa kasi sobrang ganda.
nyo guys ay isa ito sa pinakamalalaking puno dito sa National Forest. Dumating kami sa Shenmue Station halos kalahating oras, mga 45 minutes walk. Kaya guys, mas maigi na lang ang susutin nyo ay rubber shoes dito. Kasi pag nag-boots kayo, ang lalakaran nyo ay sobrang haba. Pagkatapos ng walking trail namin guys, ay bumili kami ng ticket. Nasa 150 NTT per person yung ticket. Guys, huwag kayong mag-aalala kasi may bilihan sila ng train ticket dito. Nag-uusap kami dito about activity namin kinabukasan. Pinag-uusapan namin kung bibili na kami ng ticket para bukas, hindi na kami pipila ng sobrang haba. Please board the train in sequence. We wish you Day 2 activity namin dito sa Alishan. Maaga nga kami guys pumunta ng Alishan Station kasi ang first trip ay 5:50 AM. Kung gusto nyo makita ang sunrise at sea of cloud, lalo na at mag-overnight kayo, mas maigi nang bumili muna kayo ng ticket bago pumalik sa accommodation para kinabukasan ay di na kayo pipila ng sobrang haba sa ticket booth. Nagulat nga kami dito guys kasi first trip pa lang is sobrang haba na ng pila. Bago kami pumunta dito guys ay bumili muna kami ng hot choco kasi sobrang lamig talaga guys. Pagkapasok nga namin is sobrang dami na ng tao. Ang dami nang nakapila first trip pa lang. Maaga nga dumating ang train, dumating siya mga 5:30 pero ang first trip talaga is 5:50. Sa sobrang daming ang tao, wala kaming choice kundi tatayo na lang kami sa loob ng train. Makikita nyo guys ay balot na balot kami kasi sobrang lamig talaga dito. Kung pupunta kayo dito guys at manonood kayo ng sunrise, kailangan nyo magsuot ng makakapal na damit kasi sobrang lamig. Sa mga oras na to guys ay sobrang daming tao kaya wala kaming choice kaya tumayo na lang kami. Nasa 25 minutes ang biyahe. Kapag inantay namin ang susunod na train ay 30 minutes waiting pa kaya sumabay na kami sa first trip. Dito guys ay may dalawang spot na pwede makita ang sunrise at sea of clouds. Pero mas pinili namin ang isa kasi ang sabi sa map, dito daw yung pinakamagandang spot para makita ang sunrise. Pero medyo malayo at maglalakad kang 15 minutes. Sobrang lamig nga guys kaya tinatakpan ko yung ilong ko kasi sobrang sakit sa ulo. Kaya guys kung pupunta kayo dito magdala kayo ng gloves or face mask kasi sobrang lamig. Ang sabi sa amin around 7:30 meron ng sunrise kaso nga lang parang ayaw magpakita. Nung oras na to iing-iing na ako at sobrang lamig. Kaya hindi na namin inantay ang sunrise pero nakita namin ang sea of clouds. Worth it pa rin kahit hindi namin nasaksihan ang sunrise. Kasi guys kahit wala yung sunrise sobrang ganda pa rin talaga. Wala makakatalo dito guys. Worth it. Guys, sa sobrang dami pang tao, hanggang sa uwian ay siksikan pa rin. Kaya wala kami choice, kaya tumayo na lang ulit kami. Yun lang guys, see you on my next video. Thank you for watching. See ya!